Interview ni Karen Davila kay former Ombudsman Conchita Carpio Morales, na kung saan very honest ang dating ombudsman na nagsabi na cosmetics lang, pakitang tao lang ang maginagawa ng Pangulong Marcos para isolve ang mga problema sa ating bansa. Nagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas, kung ano-ano pa. Kailang yung corruption issue na pinakamalaking problema, wala. So, pakinggan natin. What do you believe should the president be doing to really change the Philippines for the better? Well, we have a lot of problems. It's difficult really to be president. So I don't know who his advisors are. He ought to have good advisors in order to carry out his mandate as president. We have a big amount of utang, and then he's trying to sweet everything, like returning the money to PhilHealth and trying to give 20 peso a kilo rice. And lambas now. I don't even know. Sa pananaw nyo, sapat po ba ito? Ito ba ang kailangan? Cosmetic lang yan. Cosmetic. Corruption, that's the number one burning issue today, corruption. What could rightfully go to public services, health services, and all services that the people need, they go to the pocket of the corrupt. Other than image, what do you Ulitin natin believe should the president be doing to really change the Philippines for the better? Well, we have a lot of problems. It's difficult really to be president. So I don't know who his advisors are. He ought to have good advisors in order to carry out his mandate as president. We have a big amount of utang, and then he's trying to sweet everything, like returning the money to PhilHealth and trying to give 20 peso a kilo rice and lambas now. I don't even know. Sa pananaw nyo, sapat po ba ito? Ito ba ang kailangan? Cosmetic lang yan. The corruption, that's the number one burning issue today, corruption. What could rightfully go to public services, health services, and all services that the people need, they go to the pocket of the corrupt. Correct. Galing. Salamat po, former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Cosmetics, pampalubag loob. Tingnan nyo, nung malapit na yung September 21 na malaki ang rally, natatakot siya na matulad siya ng Nepal at Indonesia. Biglang nag-announce pa naman na may savings na tayo sa DPWH, kaya ibabalik na natin yung 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Anong nangyari, di ba? Walang naibalik. Hinintay pa niya na magdesisyon ng Supreme Court na unconstitutional yung ginawa nila. Tapos ibinalik nga ang pera, kailang tayo pa rin nagbayad. Doble nakaw kasi pinasok nila sa 2026 national budget na tayo pa rin ang mag-shoulder. Ganon po ang ginagawa ng Pangulo. Labas. Sinabi niya yan sa sa kanyang SONA itong July. Ibabalik natin ang serbisyo ng labas. Meron na ba? Wala pa naman. I don't know sa mga taga Metro Manila. Kailang from time to time nandyan ako sa Metro Manila, wala pa naman yung labas. Maganda nga yung labas panahon ng Marcos Sr. Aircon, komportable. Mabuti pa ang Davao City. Yung mga modern buses nila na aircon, ilan ba yun? Gandang sumakay siguro nun. Ang presidente, labas pa, labas. Wala naman. Ano pa ba yung mga sugarcoat na pangako niya na classroom, magtatayo tayo ng kung ilang classroom yung sinabi niya, only to find out 22 classrooms lang ang natapos noong anong buwan yun, November. Grabe. Pabahay, 6 million houses ang itatayo natin. Sa aking termino, 1 million house per year. Anong nangyari? Wala na. Ang target na lang nila is 1 million until 2028. Kaya lang sobrang
ambisyoso daw yung payag ng Pangulo na 1 million houses per year. Ganyan po ang ating Pangulo, sugar coat nga eh. Oh. Kulong. Very confident ako. I am certain may makukulong bago mag-Christmas. Wala silang Merry Christmas, makukulong sila. Ano ngayon, tapos ng Christmas. Tapos binago nila, New Year na lang. May makukulong bago mag-New Year. O ngayon, tapos ng New Year, wala pa rin nakukulong. Kaya pati na si Congresswoman Leila de Lima, salamat po, Congressman de Lima, ituloy nyo lang ang pambubuljak sa administrasyon. Sabi niya, nagpasabog ka nga, supot naman. Wala pang nakukulong. Anong masahan natin? Kaya, to me, handa akong pagtiisan ang Marcos Jr. administration hanggang 2020 dahil binoto ko siya eh. Hanggang kasama na yon sa pagkabudol. Kailang may pag-asa pa ba tayong umasenso o mag-improve? Sana nga. Kailang ayoko nang umasa. Ang hirap yung umaasa ka tapos wala man lang mangyari. E di mag-agwanta, mag-utong na lang kung sa Bisaya. Total, nakapagtiis na tayo ng 3 years, more than 3 years. Kakayanin na lang nating tiisin hanggang pag-alis niya sa pwesto. Naawa ko kay Attorney Claire Castro. May nabasa akong post kanina na may banta daw sa kanyang buhay ng mga DDS. Kasi pag alis daw niya sa pwesto, baka daw gantihan siya ng mga DDS. Huwag naman. Pabayaan nyo na lang si Auntie Claire. So ang hintayin natin ngayon, ito, may madadagdag bang makulong? Baka mamaya Valentine's, another deadline, Valentine's, may makukulong. Wala silang Happy Valentine's. Good luck sa administrasyong ito sa pagsugpo sa korupsyon. Yun po ang inyong legacy, the most corrupt administration in Philippine history. Matapang na pahayag ni General Pukis. Kinonfirm niya na mayroon na siyang warrant of arrest at sabi niya haharapin niya ang kaso. Ito ang haharapin ko ang kaso, sabi niya. Naglabas ng mariing pahayag si Air Force Retired Major General Romeo B. Pukis kaugnay ng mga kumakalat na balita hinggil sa umano'y nalalapit na pag-aresto sa kanya sa kasong inciting to sedition at rebellion. Sa isang pribadong mensaheng ibinahagi sa media, iginiit ni Pukis na malinaw para sa kanya na ang isinampang kaso ay hindi lamang usaping legal, kundi isang anyo umano ng panggigipit at pananakot. Ito ang kanyang statement. Yung kaso na inciting to sedition at rebellion ay malinaw na panggigipit at pananakot. Inisyuhan agad ako ng arrest warrant. Walang problema yan, haharapin ko ang kaso. Pero dapat mahiya sila sa taong bayan. Binigyan diin pa ng retiradong general na umano'y di pantay sa pagpapatupad ng batas, lalo na kung ihahambing sa mga mas mabibigat na aligasyon ng katiwalian. Sabi niya, ang mga nagnakaw ng bilyon at trilyon ay libre at hindi napanagot. Pero ang mga nagprotesta at nagpapahayag ng galit sa pandarambong ng pera ng bayan na tulad ko ay kinakasuhan. Paghambing sa ibang grupo, ayon pa sa general, mas lalong lumalabas na umano'y double standard sa pag-uusig kung isa sa alang-alang ang mga nakaraang kilos protesta ng iba pang sektor. Sabi niya, yun ngang mga komunista nagmarcha at publicly naghikayat na sumali sa NPA,
para pabagsakin ang gobyerno ay hindi naman kinasuhan ng inciting to sedition at rebellion. Ako lang na nagsilbi ng marangal sa bayan ang kinasuhan nila. Sila hindi. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang Malacanang o mga ahensya nagpapatupad ng batas upang kumpirmahin ang pagkakaroon ng arrest warrant laban sa retiradong general. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang isyong ito, lalo na sa gitna ng umiigting na diskurso hinggil sa kalayaan sa pagpapahayag at pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. So, yun po, kumpirmado na. Meron ng arrest warrant. So, ang tanong ngayon is, kailan ba, tama ba yung nailagay sa mga post na nasa ibang bansa si General Pukis? At kung darating siya ngayon sa NAIA 2, doon na siya aarestuhin. So, anyway, ang alam ko, bailable offense itong inciting to sedition and rebellion. Depende sa lakas ng ebidensya na naipresenta ng mga piskal, ano. Sa aking pagre-research, kung sobrang malakas ang ebidensya laban sa nasasakdal, posible na ang judge ay wala ng bail na kanyang recommend, kung diretso kulong. So huwag naman sana. So let's pray na makapagpiyansa si General Pukis para malaya pa rin siya at harapin niya ang kanyang kaso sa sa korte. To me, buhay na buhay pa ang ating mga korte. Karamihan sa mga judges natin, sa aking pananaw, ay kung ano talaga ang nakasaad sa batas, ano yung appreciation nila ng evidence presented. Pag hindi mapatunayan ng mga piskal yung proof beyond reasonable doubt, guilt beyond reasonable doubt, madidismiss at madidismiss pa rin ang kaso na ito. Mayroon akong yung mga naunang kinasuhan ng mga DDS vloggers, doon nga pa lang sa piskalya na na-dismiss na. But ito kay General Pukis is umakyat sa korte kasi inamin niya na meron na siyang warrant of arrest. Kaya malamang inaabangan na siya sa airport pagdating niya. Okay, so agree ako yung sinabi niya na ang mga ang mga pinaghihinalaan na nasangkot sa bilyones na flood control scam hanggang ngayon, ano pa lang, si Sara Diskaya pa lang ang nakakulong. Si Saldico, totoong may warrant of arrest, kailangan hindi naman nila mahanap. So sana yung sipag ng gobyernong ito na mag-aresto kay General Pukis, doblehin nila ang sipag sa pag-aresto rin kay Saldico, na mas grabe yun dahil bilyones ang kinasasangkutan niya. Maraming kababayan natin na nagtiis, na nasalanta ng mga baha, nawalan ng buhay dahil sa pinaggagawan nila sa flood control. Karamihan dyan sa mga mastermind, malaya pa sila. So, bantayan po natin itong kasong ito ni General Pukis dahil siya po yung nagsakripisyo para magsalita para sa
yung nakikita niyang katiwalian at sana malampasan niya ang pagsubok sa kanyang buhay na ito sa legal na larangan sa politika.